parang nakikita ko isang dahilan dito, yung pagpasok na sangkatutak talaga ng mga party list organizations na hindi naman talaga nagre-represent ng underrepresented at marginalized, at hawak ka, binabanggit mo na iba, mga kontraktor, malalaking negosyo, at mga political dynasties. Dahil mas marami silang pumasok, mas na-sideline yung mga legit na mga party list organizations. Tama ba? Na box out. But that, alam mo, nagsimula yan maaga pa. Even during sa time even as early as 2004, nakita na natin yung ganyang Tama. trend. I remember Pero, 2007. 2004 yeah, pala meron especially pa. I remember 2007. 2007 nung panahon ni Gloria yan eh. Oo. Yan yung ang pinakamatingkad dyan, yung anak ni GMA tumakbo as a representative ng mga tricycle drivers tsaka mga security guards. So yan, medyo kaya pang pangibabawan yan eh. But yung systematic attacks, yung pag to the point na pinapatay na yung mga leader mo, bagamat nangyari din yun sa time ni Gloria, na-overcome pa natin eh. But during Duterte, it was really institutionalized. And parang EJ case din yan eh. Ang hirap bumawi mula niyan. Eto, ilan ba yung miyembro ngayon ng Bayan Muna? Yung support base nyo, yung network nyo. Alam mo, mahirap nang sabihin eh. Kasi maraming lugar, especially in Mindanao, hindi na mapuntahan ng organizers eh. Kasi ang takot ng organizer doon, pagpunta nila sa lugar, ituturo sila ng mga dating miyembro na quote-unquote pinasuko, so nag-aalangan. So hindi yung count. Kung totoo pa ba yung membership nila sa roster, sa mga IDs na in-issue week, ang hirap sabihin kung sila pa ba ay tinuturing nila ang sarili nila as members. Yun ang isang naging dilemma din talaga namin. So, mukhang lumiit yung numero ninyo, tama ba? Yes. That is very much apparent. At magre-reflect yan sa boto. Okay. Eto, may pinoint out si Raul M, no? You got 4.6 million votes for senator. Siyempre, meron pa tong mga technicalities, no? Pero bakit, siguro gusto niya malaman bakit hindi na-translate doon sa party list. Bayan Muna. Marami kasi factors po yan, pero I want you to answer na lang yan. Well, hindi naman automatic yun. Yung transference, di ba? Yes. Kasi sa party list, unang-una, isa lang iboboto mo eh. Tama. Sa senatorial, you have the options na pipili ka ng 12. So, mas malaki talaga ang opportunity for votes sa senatorial compare sa party list. So, doon pa lang, imposible nang magtutugma yun. At the same time, ang medyo mas high profile yung takbo ng senatorial. Kasi meron kami mga forums na napuntahan, merong even in the media, nasasabay kami doon sa coverage. So mas malawak yung naaabot compared to the party list campaign. May nagtatanong dito, I don't know whether you want to answer, pero I hope this doesn't, kasi nag-number 1 Akbayan, di ba? Number 2 Duterte Youth. Alam ko marami nang nako-confuse dito. Even yung mga red taggers under the previous administration, ang tingin nila sa lahat ng mga progressive groups, lahat yan NPA. Tama? Yan ang ginagamit nilang linya eh. Yes, and they make no distinction sa mga iba't ibang mga grupo kahit hindi exactly pareho yung ideolohiya. Okay? Ito, tanong ni Randolph Abalos. Ano raw po ba yung basic difference ninyo sa Akbayan? Alam ko maraming nalilito dyan eh. Ano nga ba? Well, I think it is really... Mahabang sagot yan kasi eh. May ilang mga issues na magkakaiba talaga. For example, land reform. When I was in Congress, hindi kami pabor doon sa extension ng Agrarian Reform Program dahil tingin namin napakaraming butas at hindi talaga magiging effective. On the other hand, ang tingin ng Akbayan as a party na okay na yon, pwede nang pagtiyagaan yung extension ng Agrarian Reform Program. So yun, isang difference yun. Yung pagtrato sa armed communist movement, tingin ng Akbayan, it is totally wrong. Tingin nila hindi dapat
nangyayari at itratuhing mga rebelde, mga kriminal ang naglulunsad ng armadong pakikibaka. Kami naman, we choose to respect that option na kinukuha ng ilan nating mga kababayan and want to engage in peace talks with these groups. Tingin namin that is the way to go forward. Yun. And then siguro nung time ni Gloria, for a time, Akbayan was with the Arroyo administration. So nagkaroon din kami ng pagkakaiba dyan. Also during the time of the Aquino administration, they were part of the administration. Kami naman, tutol kami sa maraming patakaran ni Noynoy Aquino, especially yung mga neoliberal economic policies. So ano yun? Marami ring issues na pinagkakaiba. Pero marami ring issues na common. Pinagkakasunduan. Pero dito kasi sa to work on that and focus on that rather than on the issues that divide us. But I saw your tweet, no? You congratulated Akbayan, you congratulated sina Bam, sina Kiko, yung mga nanalo, di ba? Paki-explain nga yung konteksto nun kasi yan, para mas maliwanagin yung mga tao. Ang konteksto nga noon, maraming issues and concerns na kami pinagkakaisahan. Halimbawa, yung pagiging critical sa mga Duterte at sa mga Marcos, nandiyan naman yan. Yung impeachment ni Sara Duterte, nandiyan naman yan. So, yung usapin sa human rights. So, there are many issues that we hold in common. And para sa akin, malaking bagay na may ganyang boses pa rin at nakapasok ang ganyang boses sa Senado at Kongreso for these elections. And marami pa kaming kakaharaping mga issues na dapat pagtulungan, especially in the run-up to 2028. Okay. Kanina you mentioned yung messaging issue na hindi naman talaga yun ang punot dulo siguro, malaking bahagi nitong dismal showing ng Bayan Muna dito sa sa party list election. Pero how they move forward from this? Nakadalawang talo. Ano yung mga refinements or certain adjustments that you think must be taken? Well, maybe it's too early to formulate kung meron mong pagbabago sa strategy o anong klase mga pagbabago. I think dadaan pa kami sa isang mahaba at madugong pag-uusap at pagtatasa kung ano ba yung nangyari. Siguro offhand lang, isang siguro dyan, paano mamamaster yung youth vote. I think yun yung isa na medyo pwede pang nag-improve nitong campaign. Also, how to more effectively use social media. Pero ang major talaga dyan, paano pangingibabawan yung dalawang pinakamalaking factor. Paano pangingibabawan yung atake ng Estado. At pangalawa, paano pangingibabawan yung nagbago ng kalagayan ng party list na it's basically dominated now by political dynasties and parties ng mga malalaking negosyo, particularly yung contractors. That is the main thing siguro na kailangan naming pag-aralan at to strategize. Do you think there's a better chance now of pushing for a law that would reform the party list system given certain bright spots na nakita natin dito sa election? Example, I spoke with the Nakbayan, si Percy Sendanya. Isa ito sa mga isusulong nila, party list reform. Leila de Lima, isusulong niya ito. You have ACT Teachers, Kabataan. Meron kayong di ba before, bill to reform the party list system. I know it's an uphill battle dahil yung block ng party list sa Kongreso mas lumakas na di ba? At one point nga, pinakamayaman na congressman, party list representative, di ba? Si Mikey Romero. So, yun nga, do you think there's a better chance now to push for what many people deem as impossible? Numbers-wise in Congress, walang pagbabago. Walang significant na pagbabago. I think either pareho lang o baka lumiit pa nga ang progressive party list groups. Kasi wala ang Bayan Muna, nabawas ang Gabriela, baka nawala pa. Although nadagdagan nga ang Akbayan, pero dumami rin yung mga
party list representatives ng mga trapo, ng mga political dynasties and big business. So I think numbers-wise, hirap yan, mahihirapan. The only way that it will be able to succeed, itong pagbabago sa party list, at babalik tayo dun sa original intent, ay kung may malakas na people's movement sa labas ng Kongreso to pressure Congress to act on it. Kasi kalaban mo dyan, pati yung mga district representatives, kalaban mo dyan, of course, majority, probably 80% of the existing party list representatives. Yun ang kalaban mo dyan. So, sa loob ng Kongreso, napakakitid. But I think it is outside Congress, in public opinion and people's mobilizations, na may pag-asa. And that we will try to work that out kasabay ng anti-dynasty bill. Ito yung dalawang measures na tingin ko will be a major battle at dapat dalhin natin yan sa labas ng Kongreso. Kasi kung sa loob lang ng Kongreso at Senado, I don't think we will have the numbers there. So of course, yung tinatawag na Parliament of the Streets, it will remain as active as before. Kailangan kasi itong mga reforms na ito, you cannot expect Congress to do it by themselves. Anti-dynasty bill, 38 years na yan. Every Congress naman may nagfa-file yan. So until there is a critical mass outside of Congress that will push Congress to act on it, they will not do it by themselves. Ganyan din sa pag-amend ng party list law. Tinatry natin i-amend yan ever since 2004 nung lumabas yung mga Supreme Court decisions na bumuka ng husto yung party list. Ang hirap kasi mismong mga kasamahan mo sa party list block hindi papayag ng ganyan.